Hi guys! Hi everyone! Masayang buhay! Welcome back to Pagkaing Rapsat. Today post muna tayo sa pagluluto. Ang content natin for today is a day in my life. Isasama ko kayo sa bukid na kung saan doon tayo kumukuha ng mga ingredients or sangkap na karaniwang ginagamit natin sa pagluluto. So ito na guys, papunta na tayo sa bukid. And medyo tinanghali ako ng baba. So ito yung bukid, ayan. So lahat ng nakikita nyo ay nakikita ko rin. So hindi sa amin yan. Nay, kaway. Ako yung pa. Huwag na kumaway. Tatay, kaway. 2,000 ito pagkakataon ka, buhay ko na yan. Yan ang aming Kain ng manok. bukid. Ayan, may fish pan tayo Wala ko na dyan. ipapapatay mo dun, uy. Fish pan. Kulungan ng manok. Kulungan ng manok. Bahay. Lagang bibe. Bubuksan ko na. Si Bato. At ngayon ay magi-spray kami ng mangga. Yan, magi-spray kami ng mangga. Ito ang aming fish pan. May laman tong hito. Ilang piraso, Nay? 10 kilos hito. Padadamihin natin sila. Ang labo ng tubig, Nay. Kalilinis na niya ako. Pero gusto ng hito yan. Ganyang kulay. So, dati, marami talaga kaming inaaning mangga. Kain-kain. Pero ngayon, iilan na lang. Usually, pangkain na lang namin. Pero dati, nagbebenta ng mangga. Yan, i-sprayan ni tatay yung mga mangga. Ito, ang daming punong mangga. Pero hindi man lahat nagbubunga na ng madami. Yan. Si tatay dati, mahilig magtanim ng mangga. Ayan, ang aming bukid ngayon parang sukal na. Hindi na kasi natatamnan. Pero ito ay dating palayan. Yan, palayan yan dati. Tapos, meron kaming dalawang fish pan dati. Isa dito, isa doon. Tapos, maraming puno ng nyog at mangga. Doon, taniman pa, palayan. Mangga. Ayan, minsan tinatamnan niya ni tatay ng mga gulay. Pero ngayon, wala. Puntahan natin si tatay. Pero baka may ahas. Nakatakot. Ayan, silipin na lang natin siya. Ayun. Ayan nga guys, ito yung fish pond namin. Ayan, dati ang ganda nito, may kubo pa kami dito dati. Tapos merong maliit na tulay. Tapos meron pang another kubo doon. Tapos ito, meron kaming fish pond. Kaya lang hindi na na-maintain. Dati ang laman nito ay tilapia. Ngayon, puro hito na lang yung laman. And ngayon sana gusto ko siyang i-restore. Gusto ko siyang gawing fish pond ulit. Tilapia ang laman. Kaya lang, sabi ng tatay ay mahirap na daw humanap ng fingerlings ng tilapia. Kaya, ayan, hindi na natin siya malagyan. Sayang nga eh. Tsaka ang hirap na daw ng patubig. Ito ang aming 45 days chicken. Meron pa doon. So, ito ay na-sort ni tatay na dapat kami ang magsosort. Tinanghali ako ng gising. Ngayon talaga pag nagne-negosyo, dapat talaga lagi kang maagang gumigising. And then, meron din tayo doon. Chicken, nakahiwalay yan, nakabukod konti lang kasi yan yung mga pilay, reject. Pero inaalagaan pa din. Sayang kasi, pwede rin yung pangbenta o pangkain. And then, eto, meron din tayong kulungan dito. Tara!
dito. Ay, konti na lang. So, nung nakaraan, nag-sort kami dito ni tatay. Marami pa sila ngayon. Nabenta na. So guys, ito yung another kulungan. And nampahuli na iba kaya wala na silang laman. Ayan, ito na lang yung chicken na natitira. So ang mailalagay ditong manok ay 800, tapos dun sa kabila ay 800, kaya 1,600 kapag nilalagyan yung parehas na kulungan. So kaya tayo nagmamas kasi mabaho yung manok and maraming mga lumilipad na balahibo ng manok. So yun, hanapin natin yung kakatayin natin. Magkakatay tayo ng isang manok. Ito ay 45 days chicken, pero hindi ko sigurado kung ilang days na to. Mamaya tatanong natin kay tatay, pero bentahin mo yan kasi malalaki na eh. Ang 45 days chicken naman, hindi mo kailangan paabuti ng 45 days kung ano na sila, mabigat na. So, yung silong na yan, dati, kulungan ng baboy. Dati nagbababoy kasi kami, pero mas matagal kasing alagaan ng baboy, 4 na buwan. Pero ang 45 days chicken ay 1 buwan lang mahigit. And then, kapag namatayan ka ng baboy, mas malaki yung lugi mo. Pero sa chicken, kapag namatayan ka ng isang manok, okay lang, hindi masyadong iniinda. Ayan, meron din tayong hito pala dito. Ang nakuha ni tatay sa fish pan. Tatay lang ako kumakain ng hito. Pero titikman natin yan. Pag niluto natin sa isang araw. Laki. Mga ilang kilo to, tay? Dalawa na yan. Nakasuka na yan, tay? One more. Baka kayo matibo. Ha? Naka-itlogan na yan. Paano pong itlogan? May mga mabuntis. Paano lalamang babae sa lalaki, tay? Okay. Pag malaki tiyan, babae. Ano ba yun? At si tatay, ang laki ng tiyan. Baboy, baboy. Ano ba? Ay! Ay! Nakawala! Yan, para mabilis mamatay yung hito. Hindi nyo na kailangang pukpukin yan. Buhusan nyo lang ng asin. O kaya suka. Manok kasi ito ay lumpo. Okay ka lang ba? Pasensya ka na. Dali na natin to doon. Magpapakulo muna tayo ng tubig. Magaan lang siya. Pumayat na kasi ang manok kapag nalumpo, syempre nahihirapan na din yan kumain, uminom, mampapayat sila.
ng itlog dito. Itlog ng bibe at saka itlog ng native na manok. So, tirador kasi tayo ng itlog. And ito kasi ay ginagawa ko sa paggawa ng puto, leche, o kaya putsinta flan, o kaya naman leche flan. Sayang. And ang itlog ng bibe at itlog ng manok ay magandang pang leche flan kasi maligat siya compared to commercial eggs na nabibili natin. So, ito yung itlog. Tcharan! Ayan yung itlog ng bibe. Kuhain muna natin. And there, meron tayong itlog na native na manok. So, ito siya guys. So, ayun lang guys. Uuwi na tayo kasi and lulutuin naman natin yung kinatay nating manok mamaya. Bye! natin tatapusin ang ating vlog para makapagpahinga na tayo. Medyo nakakapagod itong araw na ito. Bye! And by the way guys, nakalimutan kong sabihin kanina, maraming salamat sa ating mga viewers and subscribers. Thank you for watching. And dahil sa inyo, nakakapagbahagi tayo ng earnings natin from YouTube sa ibang tao. Kaya sobrang salamat sa inyong lahat. Sana next year, mas lalo pa tayong dumami. And looking forward ako na makapagbahagi din sa inyo soon. So soon, magkakaroon tayo ng giveaway. Thank you so much and Happy New Year everyone! Bye! Sure na to! And by the way pala guys, maraming salamat sa ating mga subscriber na patuloy nanonood sa ating channel and sa ating mga videos na ina-upload. Maraming salamat sa inyo. And sana next year, mas lalo pa tayong nanonood. Thank you so much dahil sa inyo ay nagkaroon tayo or nabibigyan tayo ng pagkakataon na magbahagi din sa atin. Thank you so much. Ayan, pinagtatawanan nila ako kasi nagsasalita daw ako mag-isa. Ang hirap pala talaga magsalita. Higit talaga ako sa mga vloggers. Ang galing nyo. Bye!
Guys! Pero daw si Raulo. Ha? Nag-video ako. Ayan na content ka. Oo, nag-video na ako. Ganda na mga content ko. So guys, again, maraming salamat. Ang hirap pala talaga magsalita ng ikaw lang.